Hi guys! What's up? It's me again, Maya, and welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang dito, don't forget to please subscribe and click that notification bell para maging updated kayo sa next video natin. And in today's video, gagawa natin ng review and at the same time, room tour ang City View Hotel. So this accommodation is deluxe kasi ganito ang nangyari. Umabot ako ng Baguio kahapon ng around 7:30 and talagang pagod na ako, jet lag for like almost 7 hours or like more than 7 hours na biyahe. And I don't have a choice. Ito yung pinakamalapit na nakita ko based sa Google Map. Kasi naglakad-lakad talaga ako and halos wala na ako makita. And it's somehow quite expensive, but you judge it. Kayo ang judge. So this room is not good if you're a solo traveler and a budget traveler like what I've been promoting into this channel. Kasi it's somehow quite expensive and nakuha ko yung deluxe room nila na 3,600 plus. And meron silang incidental deposit na 500 which is makukuha mo naman kapag nag-check out ka na. So the reason ito yung nakuha ko is at first, sobrang gabi na nung dumating ako ng Baguio. So sabi nga nung mga kasolo joiner ko dun sa Ilocos na hindi ganun kadaling maghanap ng hotel dito, especially kapag gabi. And it's real kasi first time ko pa lang dito and I don't want to risk anything. Pagod na ako and it's too late na, wala pa akong dinner. So I have to find a room right away. So naglakad-lakad pa ako kasi meron akong hinanap na yung 3BU hostel. Kasi ang purpose ko is to make a review, a content about that hostel. Pero nung nag-inquire na ako dun sa place, ang sabi, mix pala yung boys and girls. So yun, hindi na ako nag-take risk kagabi and I wanted to somehow relax. Kaya naganap ako ng hotel and dito ako napadpad. And ang story naman, kaya nakuha ko itong deluxe na room. Kasi merong misunderstanding dun sa lobby. First is, ang sabi ko, meron ba silang internet connection? Which is sabi, meron daw. Okay, book tayo, besh. Doon ako nagpa-book sa standard room na with aircon. So later did I know na yung standard room pala is nasa basement 3. Which is, I don't have any problem with it. Kasi mag-stay lang naman ako ng one night. And nung na-process na, sabi ko, miss, pahingi na rin ng wifi password sa room. Ang sabi, wala daw wifi password kasi nasa basement. Sabi ko, I really need a wifi kasi kailangan kong magtrabaho the whole night. And actually, hindi naman talaga nagtrabaho eh. So, yung standard nila is 2.6, wala akong wifi. Nasa basement 3 ka pa. And yun ang nangyari. So sabi ko nga, mag-upgrade na lang daw. And nabayaran ko na. So nag-upgrade na lang ako. So kaya naging 3,600 yung accommodation ko just for a few hours of staying here. And yun nga sabi ko, pagod na ako. Kasi kung meron pa akong energy, super bigat na sa feeling yung backpack ko at yung sling bag ko. Sabi ko, kung meron lang akong choice, I don't want to get this hotel, this room. Pero yun nga, you know, just to somehow relax. Pero I will just be staying here today kasi nagpabook ako ng dalawang Airbnb to experience both of them while staying here in Baguio. So yun yung naging storya kung bakit ako nandito sa hotel na ito. Kaya, let's explore the room! Ang the best dito is napakalaki ng room at ng CR. So this is the CR. Ayan. So, nga pala merong magko-construct dun sa may elevator side. And yun pala yung reason kung bakit sobrang ingay the whole night. And ayan, makikita ninyo, ayan. So may shower area, which is parang ayokong maligo, sobrang lamig. Alam niyo kanina, breakfast buffet, tapos sa rooftop pala, ang lamig, sobra, promise, naka-jacket na nga ako, pero nilalamig pa rin ako. Kaya nagmadali talaga ako. And then their comfort room, and then meron silang tissue, meron din silang mga hygiene kit. And then, eto ayan. So, sobrang laki ng space talaga ng hotel na ito. And then, meron silang outlet here. Yung CR, sobrang spacious talaga. Promise, sobrang spacious. Pero hindi naman ito yung pinuntahan ko dito, di ba? Hindi naman ako pumunta dito para mag-CR palagi. Pero joke lang. Sobrang spacious ng CR nila. So, ayan. And then,
Meron ding instruction dito kung ano yung laman. So, upon checking in, you have to check sa mga items na nandito kasi kapag hindi mo chinek and in case na wala talaga yung items na yun, so you will be charged. So, meron silang rate na nandun sa table. So, this is the whole full body size mirror. It's good kasi yung iba, pinagtapat yung vanity at saka yung full size na body mirror. Napaka-creepy. Nakakainis. Joke. Hindi, joke lang po. And then, eto naman is yung cabinet. Ayan, meron siyang 4 hangers. And then, meron mga space na pwede mong gamitin. So, hindi na ako naglagay ng mga gamit kasi, yun nga, one night lang naman ako dito. And look, guys, gano'n ka-spacious. Ayan. Yan yung bed. So, it's queen size. Then, meron mga paintings or things like that. Pero look, at first, pagpasok ko dito, sabi ko, my gosh, ang plain! Parang wala ka makikitang anything, super minimalist lang talaga ng room. And then later, na-realize kong spacious pala. And wala silang ref, given that it's Baguio. Kagabi, it's so funny kasi pagpasok ko, pawis na pawis ako, naglakad. So, nag-on ng aircon. Pag on ng aircon, ay, ang ate ninyo, pero lamig na lamig! Kaya in-off ko siya and the whole night sobrang lamig, promise. Yung bed nila, like yung comforter nila, okay naman. Nagbibigay siya ng warm. Every time na mag-CR ako, sobrang lamig, promise. Super duper lamig talaga. Anyway, let's continue. So meron siyang bedside table. Ayan. Ang downside lang is yung bedside table. Wala siyang outlet. And kung titingnan natin sa kabila, wala rin siyang outlet. So, you cannot use your gadget or you cannot charge your phone beside your table. Okay? So, wala doon. And next is, inopen ko pala yung curtain kasi, you know, maganda yung view. So, next is, meron silang another na parang big little sofa, chair, sort of things like that. So, yun yung mga gamit ko. Sorry for the mess. Kakahiya. And then, meron silang super laking TV. Ang ginawa ko, whole night akong nagpaandar ng TV. Nakatulog ako habang nanonood ng Korean drama. And then, alam niyo ba yung funny thing? Paggising ko, yun pa rin yung show na nandun. Binalik lang nila para sigurong binabalik-balik nilang pang night show. So, ayan, maririnig din yung meron pang magpupukpuk. Meron silang ceiling fan in case na parang ayaw mo gumamit ng aircon pero gusto mong merong hangin. So, super lamig pa rin, no? And then, meron silang vanity table in here. Ayan. So, nandun yung laptop ko. I'm working kanina nung gagising ako. And then, they have some stuffs in here. They have some coffee area. So, meron silang telephone, meron silang heater, the coffee section, and complimentary na bottled water. So far, yun lang talaga yung laman ng room. And then, sa labas naman, eto, ayan, makikita ninyo sa labas, ayan. So, hindi siya ganun kabunggisius yung labas. Pero somehow, ma-appreciate mo naman yung mga buildings, mga ganun. So, yeah, this is the whole room na makikita ninyo. So, ang pinaka-the best lang talaga nito is super spacious. Nothing more, nothing less compared to the other hotel. So, here's the review about this hotel. First, meron silang Wi-Fi. Pero guys, gumagamit lang ako ng Gmail and nag-open ako ng mga YouTube account. Pero, loading pa rin siya. So, ang ending, gumamit pa rin ako ng data ko. I don't know, maybe because of the location. Pero, mahina yung internet connection nila. Second, kakagaling ko lang sa CR. Nag-deposit yung ate ninyo. And, I found out na wala pala silang bidet. Kaya pala merong tabo doon sa ibabaw ng CR. Kasi kukuha ka pa ng tubig doon sa may lavatory. And, tatayo ka pa ha. So, napaka-hassle. Para akong na-disappoint, my gosh. I'm using the deluxe room and this is the room. Kahit bidet man lang, wala silang bidet. So, wala po silang bidet. And super hassle kapag magbabawas kayo. So, that's one of the downside nitong hotel na to. I think so far, yun yung mga comments ko dito. Yung reviews na may bibigay ko. At saka nga pala yung comforter. Ayan, hiwa-hiwalay pala siya. So,
So there's one in here, there's another in here, and there's another in here. So para siyang tatlo or siguro nakalimutan siyang tahiin. sorry. So far, yun naman yung comment ko dito. At saka yung walang outlet sa may bedside. Wala ka ring lamp. So technically, kapag eto, pinatay mo tong mga ilaw dito, wala, blackout talaga siya kasi wala ngang lamp. So ang nangyari, natulog ako nung naka-on yung lights. And which is, mas preferred ka talaga na naka-lights off kasi mas maganda yung tulog, di ba? Mas napaparelax ka. Advantage naman is that malaki yung space given, sabi ko, sa lahat ng na-stayhan ko, even doon sa Ortigas, mas malaki yung space nito, super spacious. Second thing is that buffet yung breakfast nila. Uy, ang ate ninyo, napapapositive dahil sa buffet. So, buffet yung breakfast nila. But, when it comes to food nila sa buffet, okay naman. Like, you have a lot of choices sa main dish, sa mga pancakes, salad. Pero mas best pa rin yung sa Ortigas. Bakit ko kinukumpara? So, but all in all, okay lang naman yung buffet nila. At saka yung sa vegan, oo, mas marami silang choices dito compare sa vegan. And all in all, that's how it looks. So it's all up to you to judge. Kayo, let me know in the comment section kung worth it ba yung 3,600 na deluxe room with the service that I get based on my own experience na napanood nyo dito sa video. So let me know in the comment section and don't forget to please subscribe and comment anything na content na gusto ninyong gawin ko in the future. So let's continue to explore Baguio.